Huh? Billiards. Uy! Ay, what's up, idol? Nandito ako ngayon sa may Fisher Mall para maghanap ng mga tindahan ng laruan. Nakapunta na nga pala ako dito dati, pero matagal na, mga 2 years ago. Ngayon, nagbabalik tayo dito sa may Fisher Mall para balikan pala yung mga tindahan na napuntaan natin dito ng tindahan ng mga laruan. Ngayon lang ulit ako babalik dito pagkatapos ng mahabang panahon. Maraming tindahan ng laruan dito siguro. 1, 2, 3, mga 3. So, tara na. Bago pa lumabas yung mga guard at makita ako nagvi-video ko rito, pabura na naman yung mga video natin. Tara na, let's go. Puntahan na natin yan. Tindahan ng laruan dito sa Fisher Mall. Yeah! Wow! Shoot mo ang ball! Shoot mo ang ball! Shoot mo ang ball! Ang ball! Shoot mo ang ball! Uy! Bagong tricks yun! Uy! Oh! Oh! Shoot mo ang ball! Lay up! Nice. At dito nga pala tayo unang napadpad sa may JMN's Hobby Shop, pare. Located nga pala to sa may Fisher Mall. Nakapesto sila dito sa may 3rd floor. Maganda nga rin pala yung rating ng shop na to kung iso-search mo siya sa Google. Nasa 4.7 yung rating niya, and yung mga comment ng mga customer talagang nasatisfied sila. Ops, uunahan ko na kayo. Hindi nga pala sponsored yung video na to. Hindi nga nila alam na magbo-vlog ako rito sa shop nila eh. Magugulat na lang sila na sa YouTube na lang yung shop nila. At ang kinagandahan dito, pare, hinayaan lang nila ako mag-video, hindi nila ako sinaway no. Ang goods ng tindahan na to at pwede kang mag-video sa loob. Pero syempre, dapat magpapaalam pa rin tayo pag mag-video tayo sa mga katulad ng mga shop na ganito. At ayun na nga, nakapasok na tayo dito sa loob. Ito na nga pala yung pangalawang beses sa punta ko rito. Yung unang beses, medyo matagal na, mga 2 years ago. Nakabili ako ng kit dito sa kanila. At yung kit na yon hindi ko nabuo. Mamaya ko ikikwento kung bakit. Dito nga pala sa shop nila, marami tayong pwedeng pagpilian. Meron silang mga Tamiya, meron silang Gundam, at yung mga binubuo nila na iba pa, meron silang tank, aircraft, and then may mga sasakyan din na mga astig din talaga dito. Sa Tamiya nila dito guys, meron naman tayong pagpipilian. Marami rin naman pero hindi ganun kakumpleto katulad sa ibang shop na pinupuntahan natin. Hindi rin naman kasi sila nakapokus sa Tamiya lang. Katulad ng mga Gundam din dito. May mga pagpipilian din naman tayo pero hindi ganun karami yung pwede nating pagpilian. Pero ang kinagandahan nito guys, meron silang mga Gundam na hindi natin makikita sa Toy Kingdom, no? Yun yung kinagandahan ng mga gantong shop. Mas maraming shop, mas marami tayong pwedeng pagpilian, hindi lang isa, no? Dito naman sa side na to, makikita natin dito yung mga military miniatures, no? May mga Japanese miniatures din. And then may mga tank, pare. At yung pinakita ko rito, ito ang ganda, ano? Yan ang mga barel, pare. Yan ang mga pang-display, no? Tapos bubuuin mo muna. Tapos tsaka mo siya pwedeng i-display. Kaya kompleto yung mga ano nila dito, mga rifle nila dito guys, no? Gano'n kaya kalaki to, no? Naku-curious tuloy ako. Ang presyo nga pala nito guys, parang mga nasa 500 to 900 pesos, no? Ito na ata yung part na ang dami nating pwedeng pagpilian. Yan, no? Itong mga sasakyan, pare. Ito talaga yung napakadami nila ditong stocks yan. Yan, yung mga laruan na to guys, sa sasakyan na yan, hindi pa siya buo. Kayo pa mismo yung magbubuo nito. At hindi siya katulad ng Gundam tsaka ng Tamiya na basta-basta nyo lang siya pwedeng buuin. Yung mga laruan na to is ginagamitan to ng pandikit at ikaw na mismo yung magkukulay. Pero ang kinagandahan dito, meron silang snap kit, katulad nung hawak ko kanina. Si snap kit kasi guys, katulad siya ng Tamiya at saka ng Gundam kung paano buuin. Salpak lang kayo ng salpak dito at hindi nyo na rin siya kailangang idikit. Yung ibang kit kasi guys, bago mo siya mabuo, kailangan mo talaga ng mahabang pasensya at saka ng galing sa pagdidikit, pare. Katulad nito, may mga initial D dito guys. Marami nga pala kayo pwedeng pagpilian dito sa initial D. Alam ko maraming may gusto sa inyo ng initial D, pare. Baka initial D yan. Makikita nyo, nasa 1,650 yung presyo niya hanggang 1,750. At kung hindi ka naman mahilig sa sasakyan at motor ang trip mo, may mga motor nga rin pala dito guys, katulad nung hawak ko na yung kanina. At may nakita pa ako rito, ito pare oh, vintage kit pare, ayun oh, Return of the Jedi, Star Wars pare, tignan nyo naman yung box niyan, talagang madurog-durog na no, sa sobrang kalumaan niya. At ang kinagandahan niyan guys, itong hawak ko na to, ang presyo niya pare, nasa 1,000 plus lang din do. Hindi porke vintage yung tinda nila rito na laruan, is mamahalan na din nila yung presyo. Yun yung kinagandahan dito guys.
Bago nga pala ako umexit sa toy store na to, pare, may nakita ako na Holy Grail, pare. Sobrang vintage na to. Grabe, hindi ko inaasahan na makakita ako dito ng Bakugan. At alam nyo ba, ang dami naghahanap sa akin ng Bakugan katulad nitong nakita ko na to, guys. Tignan nyo naman. Yung packaging pa lang, talagang alam mo na gaano na katagal tong laruan na to. Wow, sobrang ganda. Tapos nung tinanong ko kung magkano to, pare, 300 pesos. Etong Bakugan na to. Kaya agad-agad ko siyang kinuha at binili. Etong Bakugan, pare, ang dami nagre-request sa akin ito sa comment section. Bumili daw ako ng Bakugan. Ngayon, ito na yung Bakugan na hinahanap nyo. At ang maganda niyan, vintage. Wow! Oh my God. Pare, grabe yung troops. Grabe yung tropa. Tangina, vintage. Vintage Bakugan. Pare, nakita nyo naman yung balot, di ba? Sobrang lumang-luma na. Hindi naman sobrang lumang-luma na, pare. Parang panahon pa ng mga Hapon yun eh, no? Siguro parang mga, ano ba yung mga year 2007, 2008, 2009 po. Na! Jackpot tayo doon! Unang store pa lang eh, parang, tara na, alis na tayo. Gusto ko na tignan. Bilhin ko pa kaya yung isa? Kasi hindi ko siya bubuksan eh. Tingin nyo. Or hindi naman siguro mawawala doon yun. Meron pang dalawa eh. 300 din kasi isa. Pero pare, mura na yun. Mura na sa 300 yun. 300 pesos Bakugan. Vintage Bakugan. Vintage Bakugan, pare. Biling ko. Wag na. Tsaka na lang. Balikan ko na lang. Lagi rin naman ako nadadaan dito. Puntahan pa natin yung isang store. Baka doon, baka may vintage pa tayo na makita na isa. Pero hindi ko talaga inaasahan na may vintage ako mabibili doon sa tindahan na yun. Grabe. Nice! Ngayon naman, nandito naman tayo sa may Big Boys, pare. Located nga rin pala to dito sa mall na pinuntahan natin sa may Fisher Mall. At nandito nakapesto yun sa may 3rd floor, pare. Maganda rin yung rating ng shop na to dahil nasa 4.7 din siya. Ganda yung mga comment ng mga nagpunta rito is okay din naman, pare. At ang kinagandahan dito kay Big Boys, pare, ang laki ng shop nila, no? Parang doble nung kay JMNs na pinuntahan natin kanina. At ang dami nilang laruan. Meron sila dito mga action figure, mga anime, at napakadaming Funko Pop pag pumasok kayo dito sa loob. Makikita nyo yung mga glass cabinet nila dito na naglalakihan at punong-puno rin ng laruan yung loob, pare. Ayan, tulad nito. Kita nyo ba yan? Yung Ozaru na yan, pare, na Vegeta. Yan, ang ganda. Tignan nyo naman, ang laki niyan. Tsaka yung presyo, nakita nyo, pare, sulit na sulit. Sobrang solid, pare. Ang ganda niyan, yung Ozaru na yan na Vegeta. Yan, yung unggoy. Kung nanonood kayo ng Dragon Ball, yan yung nagiging form ni Vegeta pag natingin siya sa buwan. Lalo na pag bilog na bilog yung buwan. At ayan, makikita nyo may mga Dragon Ball pa rito sa baba. Ito, Piccolo, yan, 4,000 pesos, pare. At yan, yung mga Funko Pop, pag sobrang addict nyo sa Funko Pop, pare, dito kayo magpunta kay Big Boys. Ang napakadami nilang Funko Pop dito, magmula sa maliit hanggang sa pinakamalaking Funko Pop, meron sila. Yan, yung maliliit. At ito yung mga regular sizes na Funko Pop, meron sila dito. At ayan, yung mga jumbo Funko Pop talaga, no? Yung mga pangbardagulan na Funko Pop. Ang lalaki, ang ganda. At ngayon, kung pupunta kayo rito, may mga nakasale sila dito, pre. Tignan nyo naman, buy one, take one. Dalawa, 995. Itong My Hero Academia na to, buy one, take one, 895. Pero silang All Might, yan, si Tomura, meron din sila. At si Shigaraki, yan o, astig, pare. Buy one, take one. At ito yung pinaka nagustuhan ko sa lahat, si Hawk. Yan o, 2,000 pesos. Ang ganda. Kung may pera lang din talaga ako, bibiling ko na tong Hawk na to. Kaso nga lang, di ba, kakagastos lang natin. Bumili tayo ng drone. Kaya hindi tayo makabili ng laruan na pang mabigatan talaga. Ito, 2,000 pesos na lang, no? Ang ganda talaga. Kahit ito nga lang, gusto ko bumili nito. Kaso nga lang, talagang ano tayo, no? Nagpipigil tayo bumili, pare. Nakabili na rin ako kanina, kaya okay na yon. Pero may binili naman ako dito sa shop nila. Bumili ako ng Pokemon cards. May mga Pokemon cards nga rin pala sila dito. Mga halagang 20 pataas. 20, 50, tsaka 200 meron sila dito, no? At ayan, may mga laruan pa rito ng mga vintage din kayo pwede mabili. May mga vintage Hot Wheels sila dito na dito nyo lang din makikita na itinabi nila, pare. Syempre, yung mga Hot Wheels ay medyo may kamahalan na yon. Yung mga mahirap nang hanapin. At eto na nga yung nakita ko rito. Pokemon cards. At tara na, pwede na tayong umuwi. Let's go! So ayan guys, buti na lang, di ako na-tempt at nakapagpigil pa ako, pare, doon sa Big Boys. Ang dami ring nakasale doon, no? Kaso nga lang, di tayo pwedeng maggagastos ngayon. Kakagastos lang natin ng matindi nung nakaraan.
Kaya nag-invest tayo sa drone. So, tiis-tiis muna tayo sa mga laruan. Yung mga nakasale lang din talaga yung pwede nating bilhin. Yung mga tagwa 100 yan, pwede na yan. So, sabi ko sa inyo, 3 yung pupuntahan natin. Yan, Toy Kingdom lang naman yon. So, sumibat na tayo dahil mauhuli na ako eh. Kailangan ko pang magpunta ng Divisoria ngayon dahil mamimili pa ako. Magdadagdag tayo ng stocks ulit sa bahay. So, tara na. Punta muna ako ng Divisoria. Kita-kitsa tayo siguro sa bahay na no. Yeah.